Inihayag ng pamahalaan na kanilang patuloy na inaasikaso ang mga tugon sa mga apektadong overseas Filipino workers o OFW sa Middle East, bunsod ng sigalot. Ang buong detalye tunghayan sa ulat na ito. Nagpahayag si Agimet Party List Representative Brian Revilla na nasa tamang direksyon ang pagtugon ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers o OFW na lubos na apektado ng tensyon sa Middle East. Ito ay matapos ang pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs at Committee on Foreign Affairs tungkol sa kalagayan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing rehiyon. Ayon sa kongresista, nasagot ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga tanong ng mga mamabatas kung paano tinutugunan ang pangangailangan ng mga OFW. Anya, patuloy ang koordinasyon ng Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA at OWA para sa tulong at repatriation kung kinakailangan. Dito tiniyak din ng pamahalaan na may mga hotline at online platforms na maaaring lapitan ng mga OFW na nangangailangan ng agarang tulong. Pinayuhan din ng mga Pilipino sa Middle East na sumunod sa abiso ng mga embahada at umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa social media. Samantala, inihayag naman ang DMW na patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mahigit 7,000 Filipino seafarers sa nasabing rehiyon. Ayon pa sa DMW, binigyan diin na may karapatan ang mga seafarer na tumangging maglayag sa mga lugar na itinuturing na warlike areas. Kaugnay nito, nagpahayag din ang mambabatas na mahalaga ang proteksyon ng OFWs dahil malaking kontribusyon nila sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng remittance. Kanya ring dinagdag na handa ang Kongreso na maglaan ng karagdagang pondo kung kakailanganin para sa repatriation at iba pang tulong sa mga OFW. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, matapos ang naengkwentrong issue sa pagtatangkang human trafficking sa Cambodia, balik bansa na ang mga Pilipinong nabiktima rito. Tunghayan ang ulat dito. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 53 biktima ng human trafficking mula sa Cambodia. Ayon pa sa ulat, nagmula sila sa Phnom Penh at dumating sa Naiya Terminal 1. Dito isiniwalat din ng Department of Migrant Workers o DMW na nalinlang ang mga biktima sa pamamagitan ng messaging app na Telegram at pinangakuan ng mataas na sahod at legal na trabaho. Sa kasamaang palad, sa pagdating nila sa Cambodia, napilitan umano silang gumawa ng online love scams at nakaranas pa ng pang-aabuso, kung saan dalawa sa mga biktima ang agad na binigyan ng medikal na atensyon matapos makaranas ng seryosong karamdaman at pinsala. Sa kanilang pagbabalik sa bansa, sinalubong sila ng kinatawan ng DMW, OWA, Bureau of Immigration, DOH at iba pang ahensya ng pamahalaan. Dito bibigyan din sila ng psychosocial counseling, reintegration support at tulong sa pagbabalik sa kanilang mga kabahayan. Pagtitiyak din ng pamahalaan na patuloy nilang tutulungan ang mga biktima upang makabangon at makapagsimula muli. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs sa Naiya ang halos 27 milyong pisong halaga ng shabu na nakatago sa loob ng isang hotdog roller machine. Natuklasan ang iligal na droga sa isang abandonadong parcel sa isang warehouse sa Pasay City. Sa inspeksyon ng mga otoridad, nakita ang halos 4 na kilong hinihinalang shabu na nakasilid sa 4 na heat-sealed plastic bags na binalutan ng aluminum foil. Ayon sa BOC, idineklara ang shipment bilang hotdog roller machine upang makalusot sa inspeksyon. Agad namang sinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nakumpiskang droga para sa investigasyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.